So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako mga kamamay upang magbigay na naman sa inyo ng isang tips o isang makabuluhang tips tungkol sa ating buhay pag-ibig. Ayan. So sa mga nakapanood na ng mga video yung ginawa ko, so kung hindi pa kayo nakasubscribe mga kamamay, so huwag niyo po kakalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-upload and ibahagi sa inyo. Okay? So at this moment of time, napakaganda ng magiging topic na naman natin ngayon kasi possible napakarami sa ating subscribers ang may ganitong klase ng sitwasyon. Okay? So mga kamamay, dito sa lugar ko medyo bumabagyo dahil nga merong bagyo ngayon. So hindi ko alam kung may trabaho yung iba, may pasok ba yung mga bata. Pero isa lang ang sigurado ko, napakalakas ng hangin, napakalakas ng ulan. So kahit ganyan, try nating magbigay pa rin ng mga video and tips para sa inyo. Kasi ang inyong mga puso kapag nalulungkot, umiiyak, wala yung pinipiling panahon. So mga kamamay, magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang mapuyat ang isang lalaki kaisip sa'yo. Okay? So ikaw ba? O ikaw nga wala nang iba. Ikaw ba naisip mo minsan na yung taong nagmamahal sa'yo, minsan ba naisip ka rin o iniisip ka rin gaya ng ginagawa mo? Baka kasi mamaya, most of the time, ikaw lang pala yung nag-iisip sa inyo or ikaw lang yung laging iniisip yung taong minamahal mo, yung lalaki, tapos ikaw, hindi ka pala niya iniisip. So, napakasaklap, napakasakit nun mga kamamay. Well, yan ang aking binigyan ng pansin ngayon at naghanda ako ng ilang mga tips na pwede mong gawin upang ikaw naman, okay, ang pagpuyatan ng lalaki na isipin. Ayan, so mga girls, ayan, excited na naman kayo na makakuha o malaman ng mga tips na to. Okay? So huwag natin masyadong patagalin. Hiling ko lamang mga kamamay, tapusin nyo hanggang sa dulo para po makuha nyo lahat ng mga tips na po pwede kong i-share sa inyo at pwede nyong i-apply sa inyong buhay pag-ibig at kayo naman ang isip-isipin ng isang lalaki. So ano nga ba yung mga tips na yan? Aking inihanda upang isipin ka o pagpuyatan ka ng isang lalaki para isipin. So number 1, minsan, subukan mo to minsan, huwag kang mag-chat, huwag kang magparamdam, huwag kang mag-text o huwag kang tumawag simula hapon, okay, bandang alas 6 hanggang umaga. Ibig sabihin, huwag kang magparamdam gabi hanggang umaga o gabi dadaan ng magdamag hanggang umaga. Doon pa lamang, hindi mo na pakikialaman yung cellphone mo, hindi mo na gagamitin or hindi mo na kailangan pang i-message ang isang lalaki. Minsan mo lang ito gagawin mga kamamay. Simulan mo alas 6 ng hapon hanggang umaga na po yun. Okay? Huwag mo siyang i-text. Huwag kang mag-online kung kaya mo. Or else, kung hindi mo kayang hindi mag-online, mag-online ka pero huwag mo siyang i-message. Sigurado ako mga kamamay, kung ang isang lalaki is nasanay na palagi kayong magkausap, na palagi kayong magka-chat, na lagi kayong magkausap sa telepono, na lagi kayong magka-text, okay, sa gabi. So bigla mo naman gagawin na hindi ka magpaparamdam sa kanya. Okay? So as in talaga hindi siya makakakita ng anumang bakas, okay, ng pag-message mo sa kanya. Kung maganda nga sana, sabi ko sa inyo kanina, huwag kayong mag-online para talagang magtaka siya. Kasi nasanay ang isang lalaki, hahanap-hanapin niya ang atensyon mo. Hahanap-hanapin ka niya. Mag-iisip yan, sasagi sa kanyang isipan, mag-overthink yan, at kung anong iisipin yan sa'yo. Kung bakit hindi ka nag-chat-chat, hindi ka nag-iiwan ng message sa kanya. Iisipin din niya na baka kung ano ang ginagawa mo, kung ano ang inuuna mo, kung merong bang ibang lalaking nakakausap ka o kung ano pa man. Sobrang dami naming iniisip kapag ganyan. Lalong-lalo na kung sunod-sunod na araw tayong magkakausap, sunod-sunod na araw kayong magkaka-chat, sunod-sunod na araw kayong magkausap sa telepono, tapos bigla mong babanatan ng hindi pag-message o hindi pag-online between 6 p.m. hanggang 6 a.m. Diba? Magdamag kang iisipin ng lalaki kapag kaganyan.
mag-isip ka niyang, magdamag ka niyang kaaksayahan ng panahon para alamin kung ano bang nangyari sa iyo, kung ano bang nangyayari sa inyong dalawa. Kung siya ba ay may nasabi sa iyong hindi maganda, siya ba ay may nagawa sa iyong hindi okay, kung bakit bigla ka na lang nawala, bigla ka na lamang hindi nagparamdam. So ngayon, kapag ka nandoon na, okay, nandoon na nga, iniisip ka na niya, talagang yung text sunod-sunod na, yung message sa iyo, sobrang hahaba na kung ano nang sinasabi. Yung iba nag-iiwan na ng touchy messages. Ibig sabihin ng touchy messages, yung talagang mahabag damdaming message. Nagdadrama na yung lalaki. Kahit lalaki sila, nagdadrama din yung mga yan. Okay? Pero huwag ka magpapa-apekto sa ganyan. Alam mo kung ano yung ginagawa mo, alam mo kung ano yung plano mo, alam mo yung po pwedeng mangyari. Control mo kung bakit mo ginagawa yan. Baka mamaya ginagawa mo yan, tapos sa bandang huli, di ba? Ikaw pala yung makokontrol ng lalaki, which is wag niyo pong gagawin. Baka kasi magdrama yung lalaki, tapos maantig kayo ngayon na makokontrol nila. So wag kayong wag niyo hahayaan na makontrol kayo ng lalaki. So ang gagawin niyo lang diyan para mapuyat ang lalaki na isipin kayo, yun nga, wag kang magme-message, then tandaan niyo to mga kamamay. Kailangan nyong mag-isip ng isang valid reason. Okay, yung talagang valid na reason kung bakit hindi kayo nakapag-message sa kanya. Kung bakit hindi niyo nagawang i-text yung lalaki. Kasi kung wala lang din kayong ibabalid na reason na ibigay sa kanya, sigurado ako mag-aaway kayo. Sigurado ako magkakatampuhan kayo. Yung sinasabi ko na goal ninyo na mamiss ka ng isang lalaki, na hanapin ka ng lalaki, na isipin ka niya magdamag, mauuwi po yan, okay, sa bangayan. Okay? Mauuwi po yan sa away kung wala kang valid reason. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-isip kayo ng isang valid reason kung bakit kayo hindi nakapag-message sa kanya. Okay? Para sa ganun, mas makita mo yung halaga mo sa isang lalaki, para mas isipin ka niya, para mag-invest siya ng time sa kanyang sarili upang maglaan ng oras para sa iyo. Sa ganyang paraan mga kamamay, sigurado ako, lulutang yung pagmamahal ng isang lalaki sa iyo kasi na-realize niya sa kanyang sarili. Okay? Yung isang bagay na hindi niya mapaliwanag kung bakit nagkakaganon siya pagdating sa iyo. Okay? Medyo malakas yung hangin, malakas yung ulan dito mga kamamay. Hopefully maintindihan niyo pa rin yung aking mga tips. Okay? So yan yung number 1 tips ko sa inyo. Minsan yung gawin na hindi magparamdam simula hapon, simula gabi hanggang umaga. Okay? So number 2, huwag kang masyadong magbigay ng sobrang oras sa pakikipag-usap sa lalaki. Mga kamamay, napakarami ko nang ibinigay na tips na ito. Okay? Na ganitong tips sa inyo, wag na masyadong hahabaan ng pakikipag-usap sa isang lalaki. Bakit po? Kasi po, nawawalan po kayo ng topic, nawawalan po kayo ng impormasyon na maaaring kuhanin sa kanila. Wala kayong maaaring mapag-usapan next time na mag-usap uli kayo. Nawawala yung excitement, nawawala yung giggle, nawawala yung sorpresa sa inyong dalawa. Kapag kayong lahat ng impormasyon ay nalaman mo na at lahat ng impormasyon na galing sa iyo ay nakuha na. Tatandaan nyo mga kamamay, nananawa ang isang lalaki, kahit ang babae nananawa rin. So both, na-advise ko to sa babae at sa lalaki, huwag nyo po masyadong pakakahabaan ng pakikipag-usap palagi sa isa't isa. Kasi nauubos yung excitement, okay, sa tuwing mag-uusap kayo, sa tuwing magkikita kayo. Kaya hanggat maaari mga kamamay, piliin nyo yung mga information na i-share ninyo sa kanila para sa ganon, next topic, next na conversation ninyo, may spark pa rin, may chemistry pa rin, may lambing pa rin, may kilig pa rin, at may excitement pa rin. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, para isipin kayo magdamag o mapuyat sa inyo ang isang lalaki kaiisip, huwag nyo pong pakahabaan na pagbibigay ng oras sa kanila. Kasi kapag medyo bitin ang usapan, okay, kahit sa inyo, okay na yung usapan, pagdating sa amin mga kamamay, nabibitin pa rin kaming mga kalalakihan. Lalong-lalo na kung exciting yung pag-uusap natin, exciting yung pag-uusap nyo ng lalaki, talagang mabibitin siya. Baka mamaya, okay, yung lalaki na tatawag sa iyo, magmi-miss call sa iyo, mangungulit sa iyo kapag kaganyan. Pero ikaw bilang isang babae, huwag kang mag-first move upang mangulit sa isang lalaki. Bakit? Nakikita po niya
Okay? Na kaya kanyang kontrolin. Kasi naghahabol ka sa kanya eh. Paano naghahabol? Naghahabol, nangihingi, nagdidemand ka ng oras sa kanya. At wag na wag mo yung ipapakita sa isang lalaki. Kasi gagamitin niya yan sa'yo. Okay? Upang maging dahilan kung bakit kanya makokontrol, kung bakit ka maghahabol sa kanya balang araw. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, para isipin at mapuyat ang isang lalaki kaiisip sa'yo, iwasan mo ang magbigay ng sobrang daming impormasyon, iwasan mong magbigay ng sobrang daming oras para mag-usap kayong dalawa. Alright? So number 3, alagaan ang iyong sarili at panatilihing mabango at malinis. Mga kamamay, kahit sinong mga kalalakihan, ito ang kanilang hiling sa isang babae. Para isip-isipin kayo at mapuyat ang isang lalaki na isipin ka maghapon. Panatilihin mo yung good hygiene, yung bango mo, yung kalinisan mo sa iyong katawan, okay? At alagaan mo yung sarili mo. Kapag kaganyan, gustong-gusto ng isang lalaki na muli kang makasama, na muli kayong magkita. Bakit? Nandun yung aroma eh. Nandoon yung sarap o yung feeling na ang sarap mong amuyin, ang sarap mong yakapin, ang sarap mong halikan. Di ba? Kapag ganyang mabango ang isang babae, talagang hahanap-hanapin yan at minu-minuto iisip-isipin niya ng isang lalaki. Okay? So wala pang isang oras na magkahiwalay kayo after ng inyong date, talagang magre-request ulit yan na magkita kayo. Bakit? Hinahanap niya ang aroma mo. Hinahanap niya yung amoy mo. Okay? Kaming mga lalaki, kapag naamoy namin ng isang lalaki at talagang kahali-hali na yung kanyang amoy, okay? So walang oras na hindi namin kayo iisipin. Walang oras na hindi kayo papasok sa aming isipan kasi ang bango nyo. Hindi mawawala ang sarap nyong amoy-amoyin, ang sarap nyong yakapin. Sa madaling sabi, medyo kahinaan to ng isang lalaki. Yung isang mabangong babae at the same thing, isang malinis na babae sa kanyang katawan. Kaya ano pang iniintay nyo mga kamamay? Choose your signature perfume. Okay? At itatak nyo po yan sa ilong ng inyong mga partner o sa inyong mga, okay, sa inyong mga lalaki. Para sa ganun, okay, hindi niya kayo makalimutan at talagang mapuyat ang isang lalaki sa pag-iisip sa iyo. Okay? So para din yan sa iyong sarili, panatilihin mong malinis ang iyong katawan, panatilihin mong nasa good hygiene ka, mabango, at talagang komportable ka sa iyong sarili, at syempre, presentable ka sa mata ng iyong kapwa. Hindi lang sa mata ng iyong minamahal, hindi lang sa mata ng ibang lalaki, kundi sa lahat ng taong makakasalumuha mo. Okay? So yan yung isa kong tips sa inyong mga kamamay, panatilihin yung alagaan ng inyong sarili at ang inyong kabanguhan at inyong linis sa inyong pangangatawan. So isa yung tips upang sa ganon, mapuyat ang isang lalaki sa pag-iisip sa katulad mo. Okay? So next, huwag na huwag kang magre-reply ng mabilis. Mga kamamay, kung gusto nyo, okay, na maatat ang isang lalaki, na makausap ka, na isipin ka, siguraduhin mo lamang na hindi mabilis pa sa alas 4 ang pagre-reply mo. Bakit? Kasi binibigyan mo ng thrill, ng excitement yung isang lalaki. Bakit? Sa bawat reply mo, naiengganyo yung isang lalaki na mag-isip ng mga topic, na mag-isip ng mga banat, ng mga pick-up lines para lang ibigay sa'yo at makuha ang attention mo. Pero ang gagawin mo naman, sa halip na siya ang kumuha ng attention mo, ikaw ngayon ang bibigay ng dahilan kung paano mo makukuha ang attention ng isang lalaki at talagang iisip-isipin ka niya oras-oras. Kapag magka-chat kayo mga kamamay, huwag sobrang bilis ang pagre-reply, tatandaan nyo yan. Baka kasi mamaya isipin ng lalaki na talagang naghahabol ka sa kanya kasi inaabangan mo ang mga message niya. Talagang yan lang ang ginawa mo, ang mag-message sa kanya, mag-abang ng message sa kanya at wala ka nang ginawang ibang bagay. So baka mamaya maging tingin pa sa iyo ng isang lalaki is low value. Bakit? Kasi wala ka nang ginawa kundi ang replyan siya, kundi ang i-chat ka, ang i-chat siya, kundi ang tawagan siya, which is hindi naman po dapat. Para sa ganon, ang isang lalaki ay mabaliw o talagang mapuyat sa kaisip sa iyo. Huwag mo masyadong bilisan ng pag-reply. Hayaan mong magtagal, hayaan mong maghintay siya. Okay? Para sa ganon, tumakbo ka oras-oras, minuto sa kanyang isipan sa paghihintay ng message galing sa iyo.
Okay? So, proven tested yan mga kamamay. At sigurado ako, sa bawat reply mo sa kanya, mas mahahaba ang i-reply niya sa iyo. Mapapansin mo yan mga kamamay. Okay? Sa isang lalaking naghahabol sa iyo at sa isang lalaking interesadong makausap ka. Alright? So, next. Pagandahin mo ang iyong katawan. Ayan. So, mga kamamay, alam naman natin, kapag ang isang babae, okay, ay isang fitness lover, ay isang curious sa kanyang katawan, pinapanatili niyang healthy, pinapanatili niyang sexy ang isang katawan, ang kanyang katawan, maraming kalalakihan ang sigurado akong maghahabol sa kanya. Maraming kalalakihan ang mababaling ang atensyon sa kanya at mapapatingin. Baka yung iba mapatitig pa sa kanya dahil sa ganda ng kanyang pangangatawan. So mga kamamay, kapag ang inyong healthy lifestyle ay maayos, ang inyong pangangatawan ay malusog, healthy at inaalagaan nyo talaga, lagi kayo nasa gym, self-improve kayo, ang mga lalaki is mababaliw sa kaiisip sa inyo. Okay? Yung ibang mga hindi nakakakilala sa inyo, sasabihin niya sa kanyang sarili, sino kaya yung babae na yon? Bakit ngayon ko lang nakita? Sobrang ganda niya. Baka kahit yung ibang mga lalaki hindi rin makatulog sa kakaisip sa inyo. Bakit? Namangha sila sa ganda ng pangangatawan mo. Okay, kasi nga inaalagaan mo yan. Sasabihin naman ng iba, saan ko kaya siya makikita ulit? Balikan ko kaya siya sa gym, baka mamaya nandun ulit siya. So yun yung impact mga kamamay ng isang babae na may magandang pangangatawan. Talagang iisip-isipin ka ng isang lalaki at maraming mga kalalakihan ang mahuhumaling sa'yo. At marami ding mga kalalakihan ang mapupuyat sa kaiisip kung saan ka ba nila ulit makikita, kung saan ka ba ulit nila masisinsayan mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, para mapuyat ang isang lalaki kaiisip sa'yo, okay, alagaan mo sarili mo at syempre magpaganda ka ng katawan. Okay? So next, pahalagahan mo ang oras mo at syempre ang sarili mo. Mga kamamay, most of the time ang mga kababaihan hindi nakikita to. Lagi na lamang silang nagpo-focus sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pagmamahal para sa isang lalaki. Kung sila ay sinaktan ng isang lalaki, halos natutrauma sila, halos hindi na sila makaalis kung ano man yung pinagdadaanan nila, which is mali po yun mga kamamay. Ganito po ang gawin nyo mga girls. Kung kayo man ay sinaktan ng isang lalaki, kung kayo man ay binrake ng isang lalaki, kung kayo man ay iniwan ng isang lalaki, magbigay kayo ng oras para sa inyong sarili. Sa madaling sabi, respeto nyo ang inyong sarili at ang oras ninyo. Walang mangyayari sa oras ninyo mga kamamay kung kayo ay lulugmok lang dyan, iisipin ang mga nangyari, kung bakit ka iniwan, kung bakit ka sinaktan, kung bakit ka pinagpalit. Well, walang mangyayari sa oras mo kung palagi ka lamang nagmumukmok. Hindi kayo isipin ng lalaking nang iwan sa iyo kapag kaganyan ka. Tatawanan ka niya at patuloy siyang lalayo sa iyo kung ganyan ka. Hindi siya maaawa. Okay? Hindi siya magbibigay ng pangalawang pagkakataon pag nakita kang ganyan. Hindi. Kasi nakikita niya ang baba mo. Low value ka. Kasi naghahabol ka sa kanya. Wala kang panahon sa sarili mo. Hindi mo kayang ayusin ang sarili mo mga kamamay. So, ang dapat gawin kapag ka iniwanan ka, kapag ka sinaktan ka, learn to love yourself. Sabi nga sa isang kanta, learn to love yourself. Okay? So, mahalin mo ang sarili mo at irespeto mo. At huwag na huwag mo sasayangin ang oras mo. Kung ikaw man ay iniwan, hayaan mo. May mga pinto, may mga bintana magbubukas pa rin para sa iyo. Sabi nga ng iba, sa bawat pintong sumasara, may panibagong bintana na magbubukas at mas maganda po ang opportunity na yon. Dinadrive ka niya sa tamang tao. Kaya mga kamamay, kung minamahal mo ang sarili mo, kung iniingatan mo ang oras mo at pinapahalagahan mo ang mga bagay na nandyan pa rin para sa iyo, talagang maghahay value ka pagdating ng araw. Kasi bakit? Kasi nakikita mo yung po pwedeng maging asenso ng buhay mo nang nawala siya. Bakit? Nagkakaroon ka ng oras para sa mga bagay-bagay, nagkakaroon ka ng panahon, ng oras para sa kasuhin ng trabaho mo, na maghanap ng sideline, na maghanap ng bagong karir, na maghanap ng mga taong mas valued pa kaysa sa kanila. At syempre, kapag nakita ng isang lalaking nang iwan sa iyo ang mga bagay na ginawa mo dahil nag-self-improve ka, okay, nagbago ka ng karir, umasenso ka, gumaganda ka dahil nag-self-improve ka, talagang baka yan ay maguluhan sa kanyang desisyon, sa kanyang buhay. Sasabihin niyan, iisipin niyan, ay teka, bakit iniwanan ko yung babae na yon? Biglang yaman tuloy, biglang gumanda.
Di ba? So magdadalawang isip yan ngayon na maghanap ng iba. Sa madaling sabi, baka mamaya balikan ka pa niya. And kapag nangyari yon, nasa sayo na lang ang desisyon kung pababalikin mo siya sa buhay mo or hindi. Basta ako, na-share ko sa iyo ang isang tips para isip-isipin ka ng isang lalaki na nang iwan sa iyo. Kailangan mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo ang oras mo, at syempre magkaroon ka ng mas maraming oras para sa sarili mo. Sa ganyang pagkakataon mga kamamay, kapag naging asensado ka na, malaki yung tsansa na ikaw yung pagpupuyatan ng isang lalaking isipin, lalong-lalo na yung taong nang iwan sa iyo dahil nagbago ka na, dahil nag-self-improve ka na, dahil nag-next level ka na. Kaya kung ako sa inyo mga kamamaya, mahalin nyo pa rin ang inyong sarili kahit ano pang mangyari sa inyo. Iniwanan kayo, niloko kayo, sinaktan kayo, o kung ano pa man. Laging mamahalin na inyong sarili dahil sila lamang ang hindi mangiiwan sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ang lalaki, kahit sabihin niyan na mahal ka niya ngayon, na hindi kayo niya iiwan ngayon, bukas at magpakailanman, salita lang yan mga kamamay. Pwedeng magbago, pero yung sarili mo, kahit pagbalik-balik na rin ng mundo, hindi ka niyan iiwan. Kaya mga kamamay, unahin yung mahalin ng inyong sarili kaysa sa mga taong yan. Di ba? Mas masarap magmahal kung inuuna yung mahalin ng inyong sarili, hindi yung puro oras nyo nasa kanila na. Puro pera nyo, puro budget nyo, nasa kanila na. Huwag ganon. Mahalin ang inyong sarili para mas makapag-focus kayong magmahal ng ibang tao. Alright? So mga kamamay, yan lang muna siguro ang aking dapat i-share sa inyo. Alam ko, gusto nyo pa yung mga tips na ibinibigay ko, pero sobrang haba na ng video natin. Okay, puputulin ko muna at next video na lang ulit ang kasunod neto. Ayan, so bago ko po tapusin ng video ito mga kamamay, isa lang hinihiling ko. So if ever na kayo man ay nabitin sa mga video ginawa ko, nagawa pa ako ng isang channel. So ang pangalan ng channel natin ay Home of Love Advice, at nag-upload din ako dyan ng mga love advices na kagaya nito na maaari nyo pong i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Sana po ay makapunta rin kayo doon at magkita-kita tayo sa ating isa pang channel. Alright? So maraming salamat sa inyong mga kamamay, sa inyong masusing panonood. At kung ikaw man ay dumating sa puntong ito at natapos mo ang video ito, don't forget na syempre, ilagay mo naman yung pangalan mo at kung taga saan ka, para naman ma-appreciate ko kung saan ba talaga nakakabot ang ating mga videong ginagawa. Lubos akong matutuwa, lubos akong masisiyahan, and syempre magpa-shoutout ka na rin, mag-comment ka na rin dito. Okay? So yun lang muna mga kamamay. Maraming salamat. See you for our next vlog. Paalam!